Rick, saan ang mga bulaklak? Pero hindi ko ito mahanap. Rick, ang bulaklak daw sabi ni G. Hindi ko natuloy ang aking gustong sabihin dahil sa nakita ko. Para akong natuloy sa kinatatayuan ko at halos manigas ako dahil sa hindi ko inaasahang bisita. Nakatalikod ito sa gawi ko pero kilalang kilala ko ang bulto ng katawan niya. Amoy ko ang panlalaki niyang pabango na tila nanunuot sa ilong ko. Aatras na sana ako ngunit hindi ko na nagawa ng pumihit ito paharap sa akin. He looked at me with unknown emotion in his eyes. I stared back at him. At tila biglang bumilis ang tibok ng puso ko sa muli naming pagkikita. But I have to fight what I am feeling right now. I have to show my respect to him, despite what happened between us in the past. I gathered all my strength and took a deep breath bago ako nagsalita. Good evening, Sir Dave. Bati ko sa kanya. Gusto kong palakpakan ng sarili ko dahil hindi man lang ako nautal, ni walang mababakas na kaba sa boses ko. Kahit na ang totoo ay nanghihina at nanginginig na ang mga tuhod ko. Napansin kong naging seryosong mukha niya at naglakad ito palapit sa akin. Tumigil ito sa mismong tapat ko at masuyong tumingin sa mga mata ko. I don't know how to react. Parang naparalisa ang utak ko at bigla na lang hindi gumana. Gusto ko sanang ihakbang ang mga paa ko paatras. Pero parang nakapako ang mga ito. Nakita ko pang nag-alangan ito ngunit bago pa man ako makaatras, bahagya itong ngumiti sa akin tsaka nagsalita. How are you, Arabella? Ibang-ibang ayos nito ngayon kaysa sa larawang nakita ko sa newspaper ilang buwan nang nakakaraan. Hindi ko naman ito pinagmasdan ng maayos dahil binasa ko lang ang headline ng article kung saan nabanggit na may dinedate na itong doktora. But looking at him right now, parang bumalik ako sa una naming pagkikita. Biglang bumalik ang kaba at naging malakas ang tibok ng puso ko sa di inaasahang pagkikita namin. Pilit kong inayos ang aking pagtayo dahil pakiramdam ko lumalambot ang tuhod ko sa paraan ng pagtitig niya sa akin. He's wearing a dark green three-piece suit pero wala na itong tie. Siguro galing itong opisina at dumiretso na dito sa mansyon nila. Ang laki na ng pinagbago niya. Nagmukha siyang bata sa bago niyang gupit. Tingin ko mas lumaki din ang katawan niya ngayon. In short, mas gumwapo at mas naging attractive siya ngayon. Pinadaanan ko ng tingin ang mukha niya. Pansin kong may mga maliliit na bigote na mas nakadagdag sa kakisigan niya. Ang kanyang matangos na ilong at mapupulang mga labi na tila nangaakit. Umangat ang tingin ko sa kanyang mga mata na ngayon ay malambing na nakatingin sa akin. Those midnight black eyes that I used to admire before. Gustong gusto kong tingnan ang mga mata niya noon. Mga mata niyang tila nang hihipnotismo. Dahil ilang beses akong nawala sa sarili ko kapag tinititigan niya ako noon. But I know better now. Hindi na ako magpapadala sa karisma niya. Tama nang minsang umasa ako sa kanya. Alam ko na ngayon kung saan ilugar ang sarili ko. Dave Villarama is not the one for me. Ang layo ng agwat ng estado namin sa isa't isa. May mga bagay sa mundo na hindi natin pwedeng ipilit. Gaya na lang ng relasyon namin noon. Naranasan ko mang masaktan. At least natutunan ko din namang ayusin ang sarili ko. So this is how he moved on after a year? Hindi ko na mabilang kung ilang buwan nga bang lumipas o umabot na ba ito ng taon. Tanging alam ko lang ay nalampasan ko ang sakit na dulot ng first heartbreak ko. Mas minahal at pinahalagahan ko ang aking sarili dahil sa nangyari sa akin. It made me realize that I have to grow first in life before I grow in love. May tamang panahon sa pag-ibig and that time is not yet the right time for me. For us. He's right. He has to heal first and I have to understand and respect that. Ang pusong warak ay mahirap magmahal ng buo. Kailangan muna nitong maghilom para sakaling may dumating mang bago, magiging handa ito. Katulad ko, maaga man akong nasaktan, kahit papaano may natutunan naman ako. Muli kong binalik ang tingin ko sa mga mata niya at bahagya akong umatras. Nakita kong may gumuhit na lungkot pero agad din namang nawala. Baka namamalikmata lang ako. I don't want to assume things. Makakasama lang ito sa akin. Narealize ko nung hiniwalayan niya ako na malaki din ang kamalian ko. It's very irregular from the start that he doesn't feel anything towards me. Ako lang ang umasa, but it's all in the past. I have to move forward and forget that stupid mistake. I'm okay po, Sir Dave. Magalang kong sagot at bahagya pa akong ngumiti. It's true that I'm okay now. Kapag pala tinanggap mo ang isang bagay na hindi para sa'yo, mas madali mo itong makalimutan. Pagkatapos akong payuhan ni Gina noon, doon ko na-realize na mas madali akong makamove on kung hindi ko na siya hihintayin.
Wala din naman kasing kasiguraduhan kung babalikan niya ba ako kapag ayos na siya. Kahit pa nga nung nakita kong tungkol sa balita. Though I'm hurt when I saw it. Pero tanggap ko na. I'm trying my best to show him a sincere smile. Pero ewan ko lang kung anong klaseng ngiti ang lumabas sa mukha ko. Nanatili itong nakatingin sa akin na tila binabasang kaloob-looban ko. Gusto ko na talagang umalis sa harap niya. Dahil pakiramdam ko hindi ko na kayang tagalan ang uri ng tingin niya sa akin. Hindi ko maiwasang maapektuhan kahit simpleng pagtitig niya lang. Kahit naman dati. Kaya nga natataranta ko noon kapag tumitingin siya. Iniwas ko ang tingin ko sa kanya. Pasimple kong inikot ang tingin ko sa palibot at hinanap ko ang bulaklak na sinasabi ni Gina. Pero totoo kayang nandito ang bulaklak? Hindi kaya alam ni Gina na andito si Sir Dave kaya niya ako pinapunta dito sa likod bahay? Pero hindi. Alam ni Gina kung gaano ako nasaktan noon. Ito pa mismo ang nagsabi na kalimutan ko na ito. Muli kong binalikan tingin ko sa kanya. Ano, magtititigan na lang ba kami dito? Kung wala na itong sasabihin, babalik na ako sa loob. It's been a while. Arabella, I'm happy that you're doing fine. Saad nito sa akin. I can feel the sincerity in his voice. Gusto ko sanang kamustahin pa siya, pero pinili kong wag na lang. By simply looking at him right now, I know that he's doing well. Thank you, Sir Dave. Yeah, it's been a while. Tugon ko sa kanya. Anyway, sir, maiwan ko na po kayo. May hinahanap pa po ako. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Nilagpasan ko ito at tinawag ko ulit si Rick. Dumiretso ako sa dulong bahagi ng hardin. Baka sakaling andun ito, pero wala akong nakita. Hindi ko rin mahanap ang bulaklak na sinasabi ni Gina. Hindi ko alam kung babalik na ba ako sa loob. Anong sasabihin ko kay Gina? Wala din naman akong gagawin dito sa likod. Tsaka hindi ko rin mahanap si Rick. So how's life, Arabella? Napahinto ako. Akala ko pumasok na ito sa loob. Hindi ko kasi namalayang sumunod pala ito sa akin. Kahit nakatalikod ako sa kanya, ramdam kong intensidad ng mga tingin nito sa akin. Para akong napako sa kinatatayuan ko. Pakiramdam kong lapit ng distansya niya sa akin ngayon. Biglang naging maalinsangan ang paligid. Kahit pa nasa garden kami. Ganito kalakas ang presensya niya para sa akin. Biglang bumalik sa alaala kong nangyari sa amin noon sa kusina. Yung umiyak ako dahil Never mind. I have to erase that thought. Isa lamang ito sa mga bagay na kinalimutan ko na. Dapat pigilan ko ang aking sarili magpa-apekto sa kanya. Hindi niya dapat maramdaman na hanggang ngayon may epekto pa rin siya sa akin. Kahit yun ang totoo. So, subok niya ulit. Kaya wala na akong nagawa kundi lingunin siya. Laking pasalamat ko at may isang hakbang pang layo niya sa akin. I don't want to repeat that scenario in the kitchen. How have you been, baby? He said casually na parang normal lang sa kanyang tawagin ako ng ganon. I tried my best not to be affected by his words. Kailangan kong supilin ang anumang emosyon na nagsisimula ko na namang maramdaman. How can he call me that endearment that he once used to call me before? Napatingin ako sa mga mata niya na alam kung kanina pa ako pinagmamasdan. Hindi ko inaasahan ang biglang pagtibok ng aking puso na tila ba lalabas na ito sa aking dibdib. Pakiramdam ko nanginginig ang aking kalamnan at medyo kinakapos ako ng hininga. Kailangan ko pang huminga ng malalim para makahinga ako ng maayos. And when I did that, I saw the amusement in his eyes na tila tuwang-tuwa ito sa reaksyon ko sa simpleng pagtawag niya sa akin ng baby. Tumingin ito sa akin na tila hinihintay niya magiging sagot ko. I took a deep breath bago ko siya sinagot. Nag-aaral na po ako ngayon, sir. Magalang kong sagot sa kanya. Kailangan ko pa rin maging magalang sa kanya. After all, sila pa rin ang amo ko at silang nagpapasahod sa akin. Kita kong pag-aliwalas ng mukha niya at napatangu-tangu ito. That's good to hear. Napansin kong gusto pa ako nitong kausapin pero agad na akong nag-isip ng rason para maiwan na ito. Gusto ko nang umalis sa harap niya pero tila wala akong lakas na tumalikod sa kanya. How could it be possible? Dati halos isumpa ko na wag makakita ng mga bagay na maaaring makapagpaalala sa kanya. Pero ngayon para ba akong minamagnet palapit sa kanya. Pero kailangan kong rendahan ang sarili ko. I was about to say may alibi. Pero mabuti na lang ay dumating si Gina. Girl! Hello! Girl! Diyan ka pa ba? Dinig kong sigaw ni Gina. Siguro naisipan nitong sundan ako dahil hindi ka agad ako nakabalik. Mabilis akong naglakad palapit sa kanya at iniwan ko si Sir Dave nang hindi nagpapaalam. Tiningnan ko itong maigi, baka mabasa ko sa mukha niya kung sinasadya ba nitong papuntahin ako dito sa likod dahil alam nitong nandito si Sir Dave. Pero parang wala naman itong alam. Nakita ko pang pagtataka nito sa mukha ko.
Hindi ko na lang din binanggit sa kanya ang pagkikita at pag-uusap namin ni Sir Dave. Wala din namang halaga ito. It's just a casual conversation between an employee and employer. Simpleng kamustahan lang naman, wala nang iba pa. Hindi ko mahanap si Rick, Jean. Tsaka wala akong makitang bulaklak na nakaayos na. Pumunta na ako dun sa Ay, sorry girl. Nagkasalisi kayo ni pinsan. Andun na mga bulaklak sa loob na ayos ko na. Sinundan kita dito para makapasok na tayo sa loob. Tara, nandun na sina madam sa sala. Maya-maya kakain ng mga yung kapag dumating na yung bisita nila. May bisita sila? Tanong ko habang naglalakad kami papasok. Yun ang sabi ni Nana kanina. May bisita parang nadarating. Hindi naman binanggit ni Nana kung sino. Tumango na lang ako. Sa bagay kahit banggitin man ni Nana, siguradong hindi din namin kilalang mga ito. Dumiretso kami ni Gina sa kusina. Kausap nito sina Ate Flor at Ate Minerva. Dinig kong pinag-uusapan nilang bisita. Pero agad din naman tumigil ang mga ito pagkapasok namin ni Gina. Siguro ayaw nilang marinig namin kung ano man ang pinag-uusapan nila. Jean, may kukunin lang ako sa silid saglit. Paalam ko kay Gina. Wala naman talaga akong kukunin. Rason ko lang yun para makaiwas kay Sir Dave. Sakaling magawi ito sa kusina. Lalabas na lang ako mamaya pag dumating na ang bisita nila para makatulong ako sa pag-aasikaso sa mga ito. I'm busy fixing my hair when my phone rang. Nang tiningnan ko ito, nakita kong pangalan ni Gaiden sa screen. Himala, nagparamdam ito bigla. Agad ko namang sinagot ang tawag niya at baka may importante itong sasabihin. Dal! Excited nitong bate pagkapindot ko pa lang. Hello, kuya! Natatawa kong bati sa kanya. I heard him groaned. Kahit hindi ko nakikita ang pagmumukha nito, alam kong nakabusangot ito dahil tinawag ko na naman siyang kuya. Ewan ko ba dun? Talaga namang kuya ko na siya. Ang layo kaya ng age gap namin. Pero tila allergic ito sa salitang kuya at ayaw na ayaw nitong tinatawag ko siyang ganun. Hi, Gaiden! Kumusta? Napatawag ka ata. Bati ko ulit dito nang hindi ito nagsalita. I'm outside, Dal. Ha? Medyo napalakas pa ata ang boses ko. What do you mean outside? As in, sa labas ng mansyon? Natataranta kong tanong. Bakit ngayon pa? Ngayon pa talagang andito mga bilyarama. Why? Is there any problem? Nagtatakang tanong nito sa akin. Yes, I mean, no. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa kanya. Dati pa kasi mainit ang ulo ni Sir Dave sa kanya. At ganun din naman ito. Baka magpang-abot silang dalawa. Pero sa bagay dati pa naman yun. Wala namang rason magalit si Sir Dave sa kanya dahil hindi na naman ito nagtatrabaho na dito sa mansyon nila. Bakit ka nga pala andito? Bawi ko sa kanya. I just want to give you my gifts. Kakarating ko lang at tumiretso na ako dito. Ramdam kong biglang nalungkot ang boses niya. Na-guilty tuloy ako. Excited pa naman itong tumawag sa akin. Kasi I trailed off. Hindi ko alam paano sasabihin sa kanyang anditong mga bilyarama. Kasi what? Come on. Saglit lang to, Dal. Okay, sige. Hintayin mo ako dyan. Pero saglit lang talaga ha. May bisita kasi kaming aasikasuhin ngayon. Pasensya na. Yeah, it's okay. I miss you, Dal. I miss you too. Sige na, lalabas na ako. Bye. Papalabas na sana ako ng silid. Ngunit natigil ako nang makita kong nasa labas ng pinto si Sir Dave. Hindi ko maalala kung naisara ko ba ng maayos ang pinto kanina pagkapasok ko. Strikto itong nakatingin sa akin at tila galit na naman. Nakaigting pa ang kanyang mga panga at nakakunot ang noo niya. Napalunok ako dahil pakiramdam ko sa akin ito nagagalit. Pero ano na naman bang kasalanan ko? Iniwasan ko na nga siya pero siya naman yung lumalapit sa akin ngayon. Lalagpasan ko na sana ito ngunit bigla itong nagsalita. Where are you going, baby? I'm asking you, Arabella. Where are you going? Bakas ang pagtitimpi niya dahil hindi ko na sinagot ang tanong niya kung saan ako pupunta. Ano naman ang isasagot ko sa kanya? Hindi ko alam kung anong ganap sa buhay ni Sir Dave at aburido na naman ito ngayon. As far as I can remember, maayos naman ang pakikipag-usap ko sa kanya kanina. Tapos ngayon heto bigla na lang siya susulpot na tila binabantayan na naman lahat ng galaw ko. Pero hindi ko pa rin maiwasang maapektuhan sa mga kinikilos niya. Hindi ko maikailang may iba akong naramdaman kanina nung malapit ito sa akin. Pakiramdam ko bumabalik ako sa dati. Yung dating Arabella na nagkukumahog kapag nasa malapit siya. Yung dating Arabella na hindi alam ang gagawin kapag nasa paligid lang si Sir Dave. Seryoso siyang nakatingin at naghihintay ng sagot ko sa kanya.
Ano nga naman ang sasabihin ko? Na andyan si Gaiden sa labas, Sir Dave? Dumiretso dito para iabot ang dalang pasalubong galing US, ganon? Baby, saad nito sa mababang boses. Ano ba itong nararamdaman ko? Bakit pa parang ibang dating sa akin kapag tinatawag niya ako sa dating endearment niya sa akin? Kahit naman ilang oras lang na naging kami, pakiramdam ko ang tagal nun. Ang tagal ko kayang iniyakan yun, pero hindi na dapat ako maapektuhan. Tapos na kami ni Sir Dave. Ano pong kailangan niyo sa akin, Sir Dave? Tsaka, pwede po ba huwag mo akong tawaging baby? Arabella pong pangalan ko. Sir Dave, kita kong naging malungkot ang anyo niya. Pero tama naman ako. Matagal na kaming tapos at siya mismong tumapos nun. Ano bang gusto niyang mangyari? Baby, please. Aniya bago ako hinila palapit sa kanya. Hindi ako agad nakakilos dahil hindi ko napaghandaan na gagawin niya to. Kinabig niya ako palapit sa kanya at niyakap niya ako ng sobrang higpit. Dinig kong malalalim niyang paghinga at naramdaman kong paghalik niya sa ulo ko. I can feel the longingness and warmth of his embrace. I tried to push him, but he's so strong that I can't even move him a bit. Dama ko pa ang malakas na pintig ng puso niya. Hindi ko alam kung dinig niya rin ba ang tibok ng puso ko. Pakiramdam ko nalalambot ako sa yakap niya sa akin. Siya lang talagang may kakayahang gawin ito sa akin. Siya lang ang nakakapagparamdam sa akin ng ganitong klaseng emosyon. Muling bumalik sa alaala kong nangyari sa amin noon. Yung umasa ko na baka sakaling kaya kong punan ng pag-ibig na hinahanap niya. Hindi ko na malayang napaiyak na pala ako. Bakit ba pagdating sa kanya nagiging emosyonal ako? I'm sorry, baby, he whispered. Naramdaman ko pang hinalikan niya ulit ang ulo ko. I'm sorry for what I have done to you. But please, give me a chance. Sinubukan kong itulak siya ulit pero nanatili pa ring mahigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Pakiramdam ko ayaw niya akong mawala sa kanya. Pero ayoko ulit umasa. Ayoko bigyan ng ibang kahulugan ng mga kilos niya. Nadala na ako dati. Sobrang sakit nung hiniwalayan niya ako.